Hollywood TV. Nang tinanong ko siya kung saan niya nakuha iyon, ang sabi niya ay nadulas siya sa banyo at tumama ang mukha niya sa dingding. But I doubt it. Mugto kasi ang mga mata niya, parang magdamag siyang umiiyak. May duda akong sinasaktan siya ni Bernard. Nanggigigil na usan niya. Gusto ko nang manghimasok, Will. I can stand to see her suffering and doing nothing about it. Hindi siya pwede magpakasal doon. My sentiments, exactly. Kalahati ang naubos sa inumin niya nang bitawan niya ang baso. Pero anong gagawin ko? Napakatigas ng ulo ni Liza pagdating sa pag-ibig niya kay Bernard. Ginayuma yata siya. We have to do something, Max. Like what? Walang gustong pakinggan si Liza kay Bernard lang umiikot ang mundo niya. Balita ko nga ay ayaw rin ng pamilya niyang maikasal siya sa lalaking iyon, pero sumigi pa rin siya. Habang sumisip-sip ito sa straw ng baso, nang inumin nito ay hayunan naman ang mausisang tingin nito sa kanyang mukha. May gusto ka ba kay Liza, Will? Tanong nito kapag kwan. Aamin ba siya? Ang alam ni Liza ay wala na ang pagsinta niya rito noon. Baka ibuking siya ni Max dito at baka malaman iyon ni Bernard. Mas magiging malala lamang ang sitwasyon. Ayaw na niyang masaktan pa si Liza. Baka samain sa kanya ang Bernard na iyon. Mas malaki man iyon sa kanya ay hindi niya ito uurungan. Wala. Bakit ba naman natanong yan? Bahagyan nitong ipinilig ang ulo. What? Don't tell me you want me to steal her away from her groom. Natatawang sabi niya, sabay angat sa kanyang baso at umuling uminom. So, are you really gay? Napaubo siya. Lumabas sa ilong niya ang likido. Dali-daling nagpuna siya ng table napkin sa mukha. Kung kani-kanino pa pinagsasabi ni Liza ang kasinungalingang iyon. Sinabi rin yun sa'yo ni Liza? Nagkibit balikat ito. Hindi ako naniniwala. Sino namang normal na babaeng maniniwalang bading siya? Bakit hindi ka naniniwala? Tanong na lamang niya. Lalaking lalaki ka sa paningin ko. Lumingali nga siya. You know what? Mas mabuting sa labas natin ito pag-usapan. This is supposed to be a secret. Mabilis na inubos nito ang inumin at sumama ito sa kanya sa labas ng The Hive. Sa parking lot sila na uwi, sa ilalim ng poste ng ilaw. Naghihintay ng konkretong sagot niya si Max. Nakahalukip-kip ito at masusing nakatingin sa kanyang mukha. Yes, I'm gay. Halos pumiyok ang boses na sabi niya pagkatapos niyang huminga ng napakalalim. At tayo lang ni Liza ang nakakaalam nito. Well, kasama na rin ang fiancé niya. Ano ba itong napasok niya? I still can't believe it, sabi nito. I refuse to believe it. Gusto na tuloy niyang matawa. Mahirap ba talagang paniwalaan yun? Max pouted. Hindi ko matanggap. Maktol nito. Saka, hindi talaga convincing. Sorry. Ano bang maaari niyang gawin upang maniwala ito? I'm not... What's the word? I'm flamboyant. I know that. Sabi nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. May jowa ka ba? Jowa? Boylet, boyfriend, partner? Wala. Halos nahihintakutang bulalas niya. Hindi siya maaari magsinungaling. Baka bigla ito maghanap ng proof. Sino pwede niyang iharap sa jowa niya kuno? So, hindi mo talaga type ang girls? No. You don't find me pretty tonight. Muntik na siyang matumba sa tanong na iyon. Of course, I find you pretty, Max. Pretty and hot. Bading lang ako, hindi ako bulag. Ngumiti ito. Hindi ka bading, Will, at papatunayan ko yon. Siya naman ang humalukip-kip. Na-challenge yata siya sa narinig mula rito. How? Diskumpyado pa rin si Max kay Will kahit pa umamin na ito sa kanya na bading ito.
O ayaw lamang talaga niyang tanggapin ang katotohanang bading nga ang lalaking ito? Malalim ba kaysa sa kanyang inaakala ang pagkakagusto niya rito at ayaw pa rin niyang maniwala sa lahat ng narinig niya? No, there was more to it. May nararamdaman talaga siyang kakaiba sa lahat ng iyon, and she would find out about it. Kaya nga nanood siya ng gabing iyon, kaya nga naglakas loob siyang magsuot ng revealing na damit. Gusto niyang iseduce si Will. And if he was really a gay, baka pwede pang isalba. Who do you think is the hottest male celebrity? Tanong niya kay Will. Sa tulong ng ilaw mula sa street lamp, nakitaan niya ng uneasiness ang mukha nito. Natataranta itong hindi niya mawari. I don't really watch TV kaya hindi ako updated tungkol sa mga ganyan. Chris Evans, Channing Tatum, Ian Somerhalder, or Chris Hemsworth? Hamon pa niya. Awkward na nagkamot ito ng ilong. Tumawa siya. Huwag mong sabihing hindi mo kilala ang mga hombre na binanggit ko. Tinitilian ng mga bading ang mga yan. You're generalizing, Max. Hindi ako tumitiling bading. Matthew Bomber. Hindi ko siya kilala. Sorry. He's like the hottest gay in town. Bulalas niya. Pero mas hot ka pa rin para sa akin. And you're not really gay. Okay, iibahin ko ang tanong. Nag-isip na siya ng wika niya. Anong klase ng lalaki ang type mo? Ngunit sa halip na sumagot, isang tanong din ang pinukol sa kanya ni Will. What are you trying to accomplish, Max? Gusto ko lang patunayan mong hindi ka bading. Well, I'm gay whether you like it or not. No, you're not. Call it woman's intuition but I really smell something fishy. Galunggong ang inulam ko kanina. Biro nito. Hindi siya tumawa. Sa halip ay seryosong tinitigan niya ito sa mga mata. Oh, bakit napapaluno ka? Tanong niya sa uneasiness nito. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Look, I just came out alright. Hindi pa ako komportableng pag-usapan ng isyong ito, lalo pa sa mga taong hindi ko pa naman lubusang nakikilala. Sa halip na iatras niya ang ulo niya sa pagkakalapit nilang iyon, tila nababato-balaning inilapit pa niya ang mukha rito. Their faces were only inches away from each other, at ang mabango at mainit na hininga nitong tumatama sa kanyang mukha ay nagpapainit ng kanyang pakiramdam. Max seductively parted her lips and he held his breath as he brought his face closer to hers. Nagmura ito ng mahina sa pagitan ng kanilang nagtatagi sa mga bagang. What's the matter, Will? Are you resisting the urge to kiss me? She asked him in a surprising raspy voice. Nagugulat na siya sa sarili niya. Nung planuhin niyang iseduce si Will, ay wala siyang ideya kung paano talaga niya gagawin iyon, kundi hindi ang magsuot ng uber sexy na damit na naglalantad ng kanyang asset sa katawan at iparada ang mga iyon sa harap nito. Gusto lang niyang makita kung matatakam ba ito sa mga nakikita sa kanya, kung maaakit ba to. Ngunit bakit ngayon ay parang handa siya makipaghalikan dito? Wala iyon sa plano niya. Hindi siya isang malanding babae. Iisa nga lang ang naging boyfriend niya at hindi niya hinayaang lumampas sila sa halikan. She didn't know how to really flirt with the man or seduce him. Ngunit ngayon ay tila may lumalabas na tagumparte ng kanyang pagkatao. At ang mas nakakagulat ay nagugustuhan niya iyon. Lumalandi nga siya kagaya ng sabi ni Liza. You want to kiss me, don't you? Hamon niya rito. But inside her was a growing hunger to have his lips claim hers in a fierce kiss. Unang kita pa lamang niya rito noon ay iniisip na niya kung paano ito humalik. Yes, he wanted to kiss her, hard and deep. I've kissed women before, baby. This is no big deal. Sabi ni Will sa boses nitong mas lumalim at bahagyang namaos. He sounded so damn sexy. And kissing you still won't make me a man. Try it. Makapal nga ang mukha niya pero over the top na ang pinanggagalingan ng kanyang lakas ng loob ngayong gabi. Naiinis na napaungol siya nang ilayo ni Will ang sarili mula sa kanya. Bumalik na tayo sa loob, may trabaho pa ako.
Sabi nito sa boses na halatang pinakasywal. Saka siya tinalikuran. Oh, ano? Naniniwala ka na? Hindi. Matigas na sagot ni Max kay Liza pagpasok niya sa Clips kinabukasan. He is very manly. Naaamoy ko siya, Liza. Nahawakan at muntik nang mahalikan. What? The two of you almost kissed? Halos patiling sabi nito. She grinned. Yes, and I liked it. Parang nakikiliting sagot niya. Naiisip pa lamang niya ang eksenang iyon kagabi ay pinag-iinitan na siya ng mukha. Sayang nga, hindi natuloy. Umurong siya. Kasi nga, bading siya. Hindi, nagpipigil lang siyang halikan ako dahil mapapatunayan nun na tama ako sa hinuha ko sa kanya na hindi siya talaga bading. Giit niya. Baliw ka talaga, Max. Ano ba talaga hanggang gusto mong patunayan? Umamin na nga mismo sa'yo yung tao, hindi ka pa rin naniniwala. What if he's lying? Assumption niya. Bakit naman siya magsisinungaling? To protect you from Bernard. Pinagsasilosan ka mo siya ni Bernard, hindi ba? Napaka-drastic naman ng move na yan para gawin ni Will para sa akin. Baka may gusto sa'yo. Parang may sumundot sa kanyang dibdib sa sinabi niyang iyon. Parang gusto niyang mainggit sa isiping may nararamdamang espesyal si Will para kay Liza. Mainggit o magselos ang tamang itawag doon. But why would he or why would she be jealous? Attracted lamang siya physically kay Will. Ganun lang kababaw ang nararamdaman niya para rito. Mababaw nga lamang ba? Shallow to the point that she was willing to do crazy things just to prove he wasn't really gay. Nang magtanghali ay iniyaya niya si Liza sa katapat na restaurant upang kumain. Nagkasarapan sila sa kwentuhan. 2 oras yata silang nanatili roon. Pagkalabas nila ng restaurant ay isang galit na Bernard ang sumalubong sa kanila. Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo. Halos umuusok ang nostrils na sabi nito kay Liza. Naiwan ko ang phone ko sa Clips. Kumain lang kami saglit ni Max. Paliwanag ng kaibigan niya. Saglit? 1 oras na ako naghihintay sa iyo sa salon. Sumingit na siya. Nagpaalam ako kanina kay Sarcy. Wala ba siya nabanggit sa iyo? Tanong niya kay Bernard. That wasn't in there when I went in. Hey, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Hindi niya mapigilang maisang tinig. Kung makapagsalita ka naman dyan ay wagas na wagas. Hindi mo alam at hindi mo alam magpaka-politically correct kahit kaunti. Politically correct? Bakit? Ano bang mas tamang itawag sa abnormal niyong kaibigan? Bernard, please. Awat ni Liza. Ang nostril naman ni Max ang tila umusok. Abnormal? Pinagduduro niya si Bernard. How dare you natawagin silang abnormal? Bakit, ikaw? Normal ka ba sa tingin mo, ha? You abuse your girlfriend. You tell me kung normal na gawain niya ng isang lalaki. Hindi ko siya inaabuso. Tanggi nito. Anong tawag mo sa ginagawa mong pananakit sa kanya? Emotionally and God knows pati na physically. Max! Mahinang bulalas ni Liza at nakikiusap ang tingin nito sa kanya. Deserve niyan lahat ng mga ginagawa ko sa kanya. Hindi yun pa nga abuso. Marahas na hinablot ni Bernard ang braso ni Liza. Sabihin mo ngayon dito sa babaeng to kung inaabuso nga kita. Hindi. Mahinang sabi ni Liza. Hindi niya ako inaabuso, Max. Galit at malungkot siyang napailing. Hindi na siya nagsalita pa dahil nakaramdam siya kahit paano ng kaunting kahihiyan nang mapansing nagkakaroon na ng audience ang eksena nilang tatlo sa sidewalk. Isa pa, kung itutuloy niya ang pang-aaway kay Bernard, ay baka si Liza na ang pagdiskitahan nito. Nagpatiuna na lamang siyang bumalik sa Clips. Bagaman gustong kiligin ni Max nang tumawag sa kanya si Will ng gabing iyon, alam niyan tungkol saan talaga ang pakay nito at hindi siya nagkamali. Actually, naunahan mo lang akong tumawag. May nangyari kanina. I lost my cool at pinatulan ko si Bernard. Hanggang ngayon ay kumukulo pa rin ang dugo niya sa lalaking iyon. Ang lalong nakapagpapainis sa kanya ay ang katotohanang walang ginagawa si Liza sa gitna ng mga ito. What was wrong with her friend? Ano nangyari? Sinaktan ka rin ba niya?
Uy, concerned. Hinayaan niya ang sariling kiligin bago niya mabilis na ikinuwento rito ang nangyari kaninang tanghali. I have to talk to her. Pasya nito pagkatapos nitong pakinggan. Kailangan ko siyang pagsabihan habang may panahon pa. Good luck on that. Ilang beses ko na siyang sinubukang kausapin at kung hindi siya makikipagtalo sa'yo ay nililigaw lang niya ang usapan o sadyang iniiwasan ng topic. Frustrated na wika niya. Please, don't give up on her, Max. Nahilot niya ang batok at tumingala. Pero ano pang gagawin ko? Kaninilantarang kinampihan niyan lalaking iyon. Napahiya lang ako. Mas mabuti nga siguro ikaw ang kumausap ng masinsinan sa kanya, Will. Baka mas makikinigin sa'yo. Bumuntong hininga ito. Kamusta ka na? Tanong nito kapag kwan. Okay lang, nakangiting sagot niya. Kailan ka ulit pupunta sa The Hive? Lumapad ang ngiti ni Max, halos abot tainga. Why? Do you miss me? Tumawa ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.